Jesus. Ito ay sapat upang maglinis. Ito ay sapat upang maging bago ang aming pag-iisip. Ito ay nagpapanauli ng aming kalakasan. Ito ang nagbibigay sa amin ng kalayaan. Ito ang siyang sa amin ay nagpapagaling sa lahat ng uri ng aming sakit at ng karamdaman. Ito ang buhay na nagmula sa dugo ng aming Panginoon. Sapat na maglinis ng lahat ng aming mga kasalanan. Ang dugong banal na dito nananalaytay ang buhay na nagmumula sa iyo. Maraming salamat sa oras na ito na bawat isa sa amin ay nasumpungan mo sa tamang lugar. Ang lugar ng pagsamba. Ang lugar kung saan ika'y dinadakila, pinupuri at niluluwalhati. At ikaw ay lubos na nalulugod sa mga pagpuri ng iyong mga banal. Maraming salamat sa iyo. Kasabay ng aming pagsamba sa umagang ito ay ang aming pag-aandog ng aming buhay, ng aming katawan, isang hayang buhay, banal, kaya-aya. Na siya aming katampatang pagsamba sa iyo. Tanggapin mo, O aming Panginoon, ang aming pagsambang ito. Sapagkat ikaw ay aming kinikilala na isang napakabuting Diyos. Ikaw ang Diyos ng plano, ng banal na layunin. Ikaw ang Diyos na sa amin ay nagpapaganda ng aming mga buhay. Ang iyong salita ay nagpapahayag na isang mabuting bagay ang kami ay magpasalamat sa iyo sa araw-araw ng aming mga buhay. Kami naniniwala ng lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay ay iyong pinaglalakit-lakit na gumagawa sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Pinagpapasalamat namin ang iyong pagtatapat, ang iyong kabutihang loob na aming nararanasan sa araw-araw ng aming buhay. Tunay na aming nararanasan ng iyong salita na ikaw ang Diyos na siyang sa amin ay nagmamalasakit. Ang iyong kabutihan at ang iyong kaawan ay sumusunod sa amin sa lahat ng mga kaarawan ng aming buhay. At ito ang siyang sa amin ay nagpapatatag. Panginoong Jesus, sa aming paglapit sa iyo sa oras nito, pinahintulutan ka namin na salisigin mo ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Na namang uri ng kasalanan ng iyong masumpungan, patawarin at pakalinisin kami ng iyong banal na dugo katulad ng awit. Sapagkat ang iyong salita ay nagpapahayag na kung aming pakukundanganan o aming pahintulutan ang mga kasalanan sa aming buhay, magiging walang kabuluhan ang mga dalangin na aming dinadalangin sa iyo at hindi mo diringgin ang lahat ng ito. Subalit kung ito'y aming aminin at ito'y aming ipapahayag, ang iyong salita ay nagsasabi tapat at palagka na kami iyong patatawarin. Lilinisin mo kami sa lahat ng uri ng karunian sapagkat ikaw, O Panginoon, ayon sa aming nararanasan ay Diyos na puspos ng kahabagan. Ikaw ay mapagbiyaya, ikaw ay panayad sa pagkagalit, at ikaw ay sagana sa kagandahang loob at katotohanan. Paspasan mo at papalangin mo ang bawat isa sa amin sa lugar na ito kung saan ay iyong pinili na kami ay iyong masumpungan sa araw na ito. At ang iyong kalakasan, ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kahabagan, at ang iyong pag-ibig ang siyang aming mahalasan upang sa aming pag-uwi, dala-dala namin ang tangkas ng kagalakan at ang katatagan.
At ibabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng pasasalamat sa iyo lamang, sapagkat ikaw ang Diyos na siyang umibig sa amin. Salamat sa patawaran ng aming kasalanan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamalasakit. Salamat, Panginoon, damang-dama namin na tunay na kami ay iyong nag-ibig. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Palakpakan natin ang kumusta po kayo? Sabi ng salita ng Diyos, ito ang aming pagkakatiwala sa iyo, o aming Panginoon. Na anumang bagay na aming idalangin, ayon sa iyong kalooban, ito ay iyong papangyayariin at gagawin sa bawat isa sa amin. At ano ang kalooban ng Panginoon? Ating natutunan nitong mga nakaraan, ang sabi mo, ang kalooban ng Panginoon ay ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos, ito ang kanyang kaisipan. Ito yung kanyang kalooban. Kaya kung nais ng isang mananampalataya na matumbok niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, isa lang ang magtutulong niya. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga yung ating pagparito. Pag kayo'y may sakit at karamdaman, ang salita ng Diyos ay nagpapahayag na sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ang ating sakit at karamdaman ay pawang nagsigaling. Kung tayo ay may pangangailangan, financially man o anong bagay, ang sabi ng Panginoon, at pupunan ng Diyos ang lahat ng inyong pangailangan ayon sa kayamanan at kaluwalhatian na kay Kristo Jesus. At ang kanyang pamantayan upang ikay kanyang pagpalain ay hindi ang pamantayan ng sanlibutan. Hindi ang pamantayan ng kasaganaan ng sanlibutan. Mas higit at mas mataas ang ginawang pamantayan ng Diyos, at ang pamantayan ng Diyos ay ang kayamanan at kaluwalhatian na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Na ibig sabihin lahat, ano ang umahadlang sa tao upang kanyang maranasan ang kalakasan, upang kanyang maranasan ang lahat ng pagtatagumpay sa kanyang buhay? Walang iba kundi ang ating kaisipan. Doon sa ating lesson, nitong mga nakaraang linggo, pinag-aralan natin doon ang God made man in His own image and gave him dominion. At doon sa mga verse natin pinag-usapan doon, ang sabi roon, let us create man in our own image, in our own likeness. Likay natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Natin sila likhain. Kaya ang tao ay nilikha in God's image, after His own likeness. Sabihin natin lahat, image of God. Likeness of God. Likeness of God. Ano yung likeness? Ano yung image of God?
of God. Ang image of God, ito yung tumutukoy sa the nature of God. Ang likeness ng Diyos, ang likeness of God, it is all about His character. Character. Sabihin natin lahat, character. Again, character. Ang ibig sabihin, nagbigay ng Diyos ang tao. Inilagay ng Diyos ang kanyang kapamahalaan doon sa kanyang image na inilikha at inilagay ng tao, ng Diyos sa tao. Kaya nang sabihin, bigay natin ang tao ayon sa ating wangis at nilikha ng Diyos ang tao at kanyang hiningahan sa butas ng ilong at ang tao ay naging kaluluwa may buhay. Kaya yung life, yung buhay ay mismo nandoon din sa image of God. Ng image of God niyan ay walang iba kundi nandoon sa ating spirit. Yung spirit. At yung likeness of God, ito yung soul. Nandun yung image, naroon yung likeness, naroon yung soul. At bilang tayo mananampalataya, ang napakahalaga at kinakailangang ma-develop at maging matatayog sa buhay ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi yung ating soul. Yung likeness. Nang magkasala ang tao, alam niyo ba nang magkasala ang tao, ang na-damage ng gusto sa tao ay yung tinatawag na likeness of God. Ito yung nakaranas ng separation. Ito yung nakaranas ng kamatayan. Walang iba kundi yung ating soul. Subalit yung spirit, maapektuhan din. Kaya yung dominion ay nawala. Kaya yung ating soul, yung ating mind, emotion, and will ay nagkamali ng mga pagpapasya sa mga bawat ginagawa ng tao. Iyon kasi ang na-damage. Doon nagsimula ang maling kaisipan. Doon nagsimula ang pagpatay. Doon nagsimula magkaroon ng hate. Doon nagsimula magkaroon ng galit. Doon nagsimula magkaroon ng hinanakit na ang tao ay magkasala. Nawala yung likeness ng Diyos sa kanya. Kaya ang Diyos ay nagkaroon ng isang napaka-talinong kaisipan. At ang ginawa niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay na maguli, na ibalik ng Diyos sa tao yung image and yung likeness ng Diyos sa kanya. Unti-unti habang tayo ay namumuhay bilang mananampalataya, yung likeness ng Diyos na nasira, na nawasak sa buhay ng isang tao, ito'y unti-unti niya ibinabalik. Subalit hindi pa ito perfecto. Hindi pa ito 100% renewed mind. Hindi pa ito 100% renewed emotion. Kaya ang tao ay, bagamat siya'y mananampalataya, siya'y nagkakasala pa rin. Kaya may pagkakataon ng tao, ang sabi roon, araw-araw tayo ay nagsisisi. Maraming beses na tayo nagkakamali. Maraming beses na tayo bumabagsak. Maraming beses na tayo ay nagkakamali ng pagpapasya at inaani natin ang bunga ng maling pagpapasya sa buhay ng bawat isa sa atin. Subalit ang sabi naman ng napakagandang bagay na naman ang sabi sa banal na kasulatan, kung iyong ipapahayag ang iyong kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na ikay kanyang at atawarin.
at ikay kanyang linisin sa lahat ng uri ng iyong mga karumihan. Purihin natin. Kaya ang susi ay naroon sa pagpapahayag. Tanda ninyo ang isang mananampalataya siya ay nagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit, ang mananampalataya ay hindi sapat ang ikay sumampalataya. Maging sa kaligtasan, hindi sapat yung ikay sumampalataya lang. Kinakailangan mong ipahayag. Kung nais mo na ikay magkaroon ng anumang bagay na nais mo sa iyong buhay, hindi sapat na ikay sumampalataya. Sapagkat nasa pagpapahayag ang buhay, nasa pagpapahayag ang ikaliligtas. Kaya anumang bagay na ating naisip, ating itinadalangin, sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan ng tao ay nagiging matuwid ayon sa kanyang pananampalataya, subalit nagkakaroon at nakakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang bibig. At lagi nating tatandaan, every time na ikay magkasala, every time na ikay magsinungaling, bilang tayo mananampalataya, tandaan ninyo, ikay lumalago sa pamamagitan ng iyong pagpapasya. Sa pamamagitan ng iyong kaisipan, sa pamamagitan ng iyong emosyon, ng iyong pagpapansya, na iyong inililinya ang iyong kaisipan, ang iyong pagpapasya sa salita ng Diyos, at ikaw ay nagiging masagana. Subalit kapag kayo'y nagkasala, kapag ikay nagsinungaling, kapag ikay nagnakaw, kapag ikay nakakomit ng adultery na maging emotion man o maging natural adultery o spiritual adultery, kapag ikay nagkaroon ng selos, kapag ikay nagkaroon ng malisya sa iyong kapatid, pag ikay nagalit, karamihan sa atin, ito yung kainaan, ang dali nating magalit. Ito yung napapansin ng aking mga anak, ang sabi sa amin, kayong mga magkakapatid, pagka kayo'y nagagalit, nangangatal ang inyong mga boses. Kaya every time na kayo magagalit, alam niyo ang nasusugatan ang ating kaluluwa. Ito yung nagiging mahina. At dahil ito yung mahina, ito yung vulnerable, ito ang naging target ng kaaway, yung ating mind. Kaya ating narinig that the battleground of all Christians is in the mind. Nasa pag-iisip. Ito yung target ng kaaway. Sapagkat kapag ka na-target ng kaaway at nakasingit siya sa iyong kaisipan, ang dali mo nang babagsakin. Ang dali mo nang pupuntahin at pag ikaw'y magkasala. Kaya ito yung pinakakain ng salita ng Diyos. Ang ating kaluluwa. Ating narinig ang pagkain. Ang salita ng Diyos, ito ang pagkain ng ating kaluluwa, hindi pagkain ng ating espiritu. Bakit? Ang ating espiritu ay ito mismo yung narito yung image of God. Ang ating kaluluwa, ito yung laging nahihina. Ito yung hindi stable. Kaya ang ating kaluluwa, ito yung pinakakain ng salita ng Diyos. At lagi natin tatandaan na ang bawat nagnanais na lumakad sa kapamahalaan, kinakailangan siya ay tumigil. Every man who desires to walk in dominion must stop
a merman and begin to think like God. Because dominion begins with the renewed mind. A mind that reflects the thoughts, a mind that reflects the wisdom, and a mind that reflects the authority of God. Purihin natin ang Panginoon. Kaya kung nais mo na ikaw ay magkaroon ng dominion, dahil nang ikaw ay sumampalataya, nang tagapin mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, yung dominion ay nandoon na, binigay na ng Diyos. Ay yung image of God and yung likeness of God, ito ay unti-unting nililinis. Ito ay unti-unting inilibin niya sa salita ng Diyos, subalit hindi pa ito nagiging perfect. Kaya ikaw ay nagkakasala. Dahil ikaw ginamit mo sa sanlibutan. Kaya ang Panginoong Jesus pag siya ay aakyat na sa langit, siya'y dumalangin at kanyang idinalangin ang mga alagad at ang sabi ng Panginoong Jesus, Ama, idinadalangin po sila. Idinadalangin ng Ama ang kanyang mga alagad, lahat ng sa kanya ay sumampalataya. At ang sabi, hindi lamang sila kung hindi sila nasasampalataya sa pamamagitan ng kanilang pangangaral. Ang dahilan, sapagkat tayo ay bumabagsak. Kaya tayo ay laging itinadalangin. Hindi perfect, subalit patuloy tayo sa perfection. Alam niyo ba kung kailan mape-perfect ang ating yung image and likeness of God sa ating puso at sa ating isipan? Kapag bumalik na ang ating Panginoon. Ang sabi roon, in a twinkling of an eye, sa pagtunog ng pakakap, sa pagtunog ng trumpeta, ikaw ay sa isang mata biglang babaguhin. Yung may kabulukan ay aalisin. Kaya itong katawang ito na may kabulukan, ito ay biglang babaguhin. Kasi ang ating katawang ito ay hindi pwede sa langit. In a twinkling of an eye, babaguhin ang may kabulukan. Babaguhin yung image. Doon ibabalik ng Diyos yung pinaka-perfect image at doon ibabalik ng Diyos yung perfect likeness na nawala sa tao nang siya ay magkasala. Sa pagbabalik ng ating Panginoon. At kapag siya ay bumalik na, narito, lahat ng sumampalataya sa Kanya, na nagbigay ng buhay sa Kanya, na pinahalagahan sila, pinahintulutan siya bilang maging Panginoon at sariling tagapagligtas niya, sila ay makakasama ng ating Panginoong Jesus doon sa Kanyang kaharian. Purihin natin. And sabi sa Proverbs chapter 23 verse 7, For as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip ng tao, iyon siya. Kung ano ang laman ng kanyang kaisipan, ito ang nangyayari at ito ang bumubuo sa kanya. Ano mang bagay na iyong ginagawa, it originates from your mind. Ito ay nagsisimula sa ating mga pag-iisip. Kaya ang salita ng Diyos doon sa Romans chapter 12 verse 1 na sabi roon, ihandog ninyo ang inyong katawan bilang isang haing buhay, banal, kaya-aya na siyang inyong katampatang pagsamba. Kaya mahalaga ang isang nabagong kaisipan. Dito ikaw ay magiging matatag. Dito ikaw ay magiging higit pa sa mapagtagumpay.
At the end sa God made man and gave him dominion, part 2. Sa Genesis chapter 22, verse 1 and 2. Ayan. Basahin natin lahat. Go. At nangyari, makikita natin diyan doon sa verse 1 at verse 2. Ang sabi niyan, at dumating ang oras at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, ay sinubok ng Diyos si Abraham. Nakita niyo ba yan? May pagkakataon na ang Diyos ay susubukin ang iyong pananampalataya. May pagkakataon na susubukin ng Diyos ang iyong katapatan sa Kanya. Bakit sasabihin niya, bakit kailangan pa akong subukan? Di ba ang sabi ng salita ng Diyos, alam ng Diyos ang iyong kaisipan, alam ng Diyos ang iyong maging ang bilang ng iyong mga buhok ay Kanyang nalalaman. Bakit kinakailangan pa niya akong subukan? Ibig bang sabihin, hindi niya alam kung ano ang aking ipapasya? Yes. Ang dahilan sapagkat ikaw ay mayroong free moral will. Hindi ka nilikha ng Diyos na isang robot. Hindi pinakialaman ng Diyos sa tao yung kanyang free moral will na kung saan dito siya nagpapasya. Kaya may mga pagkakataon na ang tao talaga ay sinusubok ng Diyos. Gaano ka katapat? Gaano mo siya iniibig? Minsan, sa ating pagpapasya, yun nga lang ating pagdalo, ito minsan ay nagiging struggle na sa marami. Ito'y nagiging struggle na lalo sa mga kalalakihan. Yung pagdalo pa lang ng Sunday worship, ito'y nagiging struggle na. Subalit ang sabihin at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito ay sinubok ng Diyos si Abraham. At kay Sarah niya ay sinabi, Abraham. At pagsagot ni Abraham, narito po ako. At doon sa verse 2 ay kanyang sinabi, kunin mo yon ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, pumaroon ka sa lupain ng Moria, at ihain mo siya roon, handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Minamahal. Inilarawan niyan kung sino at ano si Isaac. Dalawang kahit sa isa, bugtong na anak. Kung paano ang Panginoong Isus, ganoon din. Siya isang bugtong na anak. Ang Panginoong Isus, siya rin ang pinakamamahal. At dyan inilarawan si Isaac. At doon sa verse 3, ang sabi dyan, kung inyong pagmamasdan, at si Abraham ay lumabong maaga, at inianda ang kanyang asno, at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga lila, at si Isaac ang kanyang anak. At nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin, at bumangon at naparoon sa dahong sinabi sa kanya ng Diyos. Habang aking binubulay iyan, every time na aking bababasa iyan, ini-imagine ko, ano ang reaksyon niya bilang ama? Kaya sabi ko roon sa pagitan ng verse 2 at ng verse 3, iyon ay dumaan ang magdamag maghapon hanggang kaisipan. Kanya bang susundin ang sinabi ng Diyos sa kanya? Walang pagdududa na ang Diyos ang nagsalita sa kanya, na ang Diyos ang tumawag sa kanya.
At siya'y sumagot, narito ako, Panginoon. Subalit doon sa kanyang sinalita, kunin mo ang iyong bugtong na anak, ang iyong pinakamamahal na anak, at iandog mo siya sa bundok na aking sasabihin sa iyo bilang isang hayop susubugin. Kaya sa ito, gaano kabigat ito bilang ama? At doon sa verse 4, nang ikatlong araw ay pinigil ni Abraham ang kanyang mga mata at nataw niya ang dakmayod sa malayo. 5. At sinabi ni Abraham sa kanyang alila, maghintay kayo rito sa umpo ng asno. At ako at ang bata ay paroroon doon at kami ay sasamba. At pagbabalikan namin kayo. At ginawa ni Abraham ang kahoy na handog na susunugin. At ipinasang kay Isaac. Nasa ba si Isaac? Pagpapasaling kita ng kahoy. At inila sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. Next. 7. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinasabi, narito ako, ama ko. At kanyang sinabi, narito ako, anak. At sinabi niya, narito ang apoy, narito ang kahoy, ngunit saan naroon ang kordero, ihahandog na susunugin. Nagtanong na siya. Kinakabahan na siya. At ang sabi niya, at sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, o aking anak. Ano pa sila'y kapwa yumang magkasama. Tingnan ninyo ang batay sa kanyang kaisipan. Naroon ang kanyang anak, nagtatanong, nasaan? At sinabi ng Diyos, alam niya na ang ihahandog ay si Isaac. Subalit ang kanyang mga salita ay nagpapahayag ng pananampalataya. At sinabi ni Abraham, at sila'y dumating sa dako sa kanya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac. Imagine niyo, tinalian na siya. Ano kaya ang reaksyon na kanyang anak inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy? At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay. Iniunat niya ang kanyang kamay. Hawak yung bunyan, hawak yung kutsilyo. Upang patayin ang kanyang anak. At ang sabi niya sa next verse, at tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at sinabi, Abraham! Abraham! At kanyang sinabi, narito ako, Panginoon. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Nasubok siya. And every time na babasahin ko yan, every time na maririnig ko yan, sabi ko, gaano katindi ang naging pagbabaka sa kanyang kaisipan upang kanyang masunod at upang siya'y matest bilang isang anak ng Diyos. At upang ating lalo pang ma-internalize, lalo pa nating maunawaan sa konteksto ng isang ama bilang tao, nais kong panoorin natin itong maliit na amazing video. Isipin nyo lang, sapagkat ito ay dadalahin tayo
doon sa pananampalataya. Tandaan ninyo, ang iyo at ang aking pananampalataya ay sinusubo. At kapag dumating na ang iyong pananampalataya ay susubukin ng Panginoon, ano ang iyong magiging reaksyon? Kapag hihingin sa iyo ang Isaac sa iyong buhay, pag sinabing Isaac, yung pinaka mahalaga sa iyo, not necessarily ang iyong anak, no, hindi lang yun. Ano yung nakakakuha ng iyong pansin? Bakit hindi ka makasunod? Bakit hindi ka makaubang sa pananampalataya? Maaaring ang Isaac sa iyo ay ang iyong trabaho.
nang yan ay pinaulit-ulit kong panoorin. Bilang isang tao na may damdamin, halos ako ay napapagawa. At doon ko nakita gaano katindi, gaano kabigat ang naging pagbabaka ni Abraham upang maihandog lang yung kanyang anak upang masunod niya ang utos ng Panginoon. Si Abraham ay hindi superhuman. Hindi siya Superman. Si Abraham ay katulad mo, katulad ko, may damdamin siya. Kaya sa kanyang kaisipan ay sari-sari at sama-samang emosyon. Maaaring siya'y maraming katanungan sa kanyang kaisipan. Subalit hindi yung emosyon ang makibabaw sa kanya. Sabi ko nga maaaring dalawa yung kaisipan na tumatakbo kay Abraham nang siya'y utusan ng Panginoon, nang itest ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Maaaring ang kanyang kaisipan ay isang positibo at isang negatibo. Na kung dadalhin natin doon sa positive side, makikita natin kung ano ang naging pakikipagbaka niya sa kanyang kaisipan. Kaya napakalaga ang pananampalataya, ito'y maging matatag, church. Sapagkat totoo ng iyong pananampalataya ay susubukin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw ay nasa kalakasan. Ay walang problema, walang pagsubok. No. Ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi exempted sa anumang uri ng pagsubok. Kaya kinakailangan ikaw bilang mananampalataya ay ma-develop ang iyong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ng isang tao ay inahalintulad hindi sa kahoy, hindi sa tanso o anumang uri ng bato. Tandaan natin ang ating pananampalataya, ito'y inalintulad sa isang ginto. Na ang ginto, ito'y kanyang upang maalis yung lahat ng dumi. Ito'y sinusubok sa matinding init ng apoy. At bilang mananampalataya, yung matinding init ng apoy na yun, yun ang matinding pakikipagsubukan sa iyong isip at sa ating isip. Makikita natin dito kapag ang isang mind ay hindi na-develop. Maraming pagkakataon sa ating buhay, tayo ay bumabagsak. At minsan kapag talagang matindi ay halos nawawalan ka na ng pag-asa. Nasabi ko nga sa mundo, minsan ito nagiging dahilan bakit may nababalita tayong nagpapakamatay. Ang dahilan doon sa test, sa kanyang isip, hindi kaya. Hindi naging matatag, walang salita ng Diyos sa kanya. Kaya dumating sa punto na halos siya ay hindi niya kaya. At siya nagpapaka at kanyang kinitin ang kanyang buhay. Anong dahilan? Sapagkat ang kanyang mind ay nadala ng problema. Kaya sabi ko nga riyan ng aking pinapanood yan at ng aking babasa habang aking binubulit-bulay, matindi. Habang kanyang sinusunod, habang kanyang patungo siya upang sundin ang utos ng Diyos sa kanyang buhay, ang kanyang kaisipan ay naglalaban. Ang kanyang kaisipan ay matindi ang pakikipagbaka. Maaari natin sabihin sa positive side, ang kaisipan at damdamin ni Abraham, una, siya may katiyakan sa Diyos. Ano yung katiyakan niya? Ang katiyakan niya, kahit na napakasakit at mahirap ang utos, na ialay ang kanyang minamahal na anak, agad siyang sumunod. Ipinakita nito ang kanyang malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, na alam niyang mas mataas na layunin ang utos na ito.
Kaya minsan natin narinig ang utos ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sabihin natin kahit ang utos ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At dahil alam niya at siya'y may katiyakan sa Diyos, nandoon ang kanyang obedience o pagsunod. Hindi at tumiling sumunod si Abraham. Kaya nga sabi niya, bago sumikat ang araw, siya'y nagbango na. Alam niyo ba ang kaisipan na dumating sa akin sa salitang iyon? Na nung gabing iyon at tanggapin niya ang utos ng Diyos sa kanya, may handog si Isaac, halos hindi siya nagulog. Saan ka naman nakakita na nagpakilala ang Diyos sa iyo na napakabuting Diyos? Na pinangakuan ka na sa pamamagitan ng batang iyan na si Isaac ay kayo kanyang pagpapalain para ramihin ang iyong angkan sa lupa. Kung gaano karami ang mga bituin at kung gaano karami ang mga buwangin sa dalampasigan ay ganoon ang iyong magiging lahi. Subalit ngayon, ipinahandog ng Diyos upang handog na susunugin. Pangatlo, pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos na higit sa lahat, kaya ng Diyos na buhay ng kanyang anak. Kaya siya ay mayroon matinding kirot at sakripisyo sa damdamin. Siya ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos sa kabila ng matinding hirap. Naroon ng kalungkutan. Lalo na nung oras na kanyang tinatalian na si Isaac. At tinanong siya, Father, anong iyong gagawin? Ang sagot ni Abraham, anak, kinakailangan nating sundin ang utos ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan mong sundin ang utos ng Diyos. Sapagkat ang utos ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya pala, minsan may utos ang Diyos sa atin na masakit. Kahit sa paghahandog natin, di ba? Minsan, mayroong dumadating sa ating mga spiritual leader, inuutosan tayo. Na minsan kapag kaya utos na iyon, para bagang hindi mo kaya. At ang iyong kalooban ay halos pinipiga. Maging sa financial, kapag dumadating iyong hamon, alam niyo ba ang ating mga spiritual leader, may mga hakbang sila na hindi ipinapaalam sa lahat ng miyembro. Financially, sa mga crusade, pumukuha sila to the extent na halos sila nangungutang 100,000 para gastusin sa crusade para yung kanyang ating mga kapatiran ay makasama. Hindi nila ito sinasabi. Katulad ni Abraham, kapag ka pala ikaw isang lalaki at babae ng Diyos, may pagkakataon na ang utos ng Diyos sa iyo ay very personal at ikaw lang ang pwedeng makaalam. Alam niyo ba, naisip ko, kung ang utos na iyan ay sinabi niya sa kanyang asawa, ano kaya ang pwedeng mangyari? Papayag kaya si babae? Maaaring hindi at maaaring maging hadlang ang kanyang asawa na si Sarah upang masunod niya ang utos ng Diyos. At wala siyang pinagsabihan, maging ang kanyang anak, maging kanyang mga katulong. Siya lang. Kaya may mga utos ang Diyos talaga na ikaw lang. Ganun katindi ang isang leader na dinidevelop siya sa pananagutan. Maraming pasya siya na hindi pwede, may pagkakataon na hindi kayang unawain ng isang pangkaraniwang mananampalataya. At kapag kahit kanyang sinabi, parang hindi niya maunawanan. Subalit kapag alam mo na inuutos ng Diyos, tandaan mo ang sinabi niya sa kasunod na verse.
Yung sumunod na verse. Yung pang isa. Ayan. Basahin natin lahat. Sabi riyan, sa pananampalataya ng subukin si Abraham ay inandaw si Isaac. O siyang tumanggap ng may galak na mga pangako ay siyang nagkando sa kanyang tugtog na anak. Anong ibig sabihin niyan? Ang pangako ng Diyos sa kanya nang siya'y tawagin Abraham, sa pamagitan ng iyong anak na yan ay dumating after 25 years pa. Halos nainip na nga rin si Abraham at si Sarah. Subalit pinapangyari ng Diyos. And then after niyan, inutusan siya na ihandog yung kanyang anak bilang isang handog na susunugin. Kaya maraming kaisipan siya na pwede niyan sabihin, Panginoon, di ba sinabi mo sa akin na sa kanya pagmumula ang maraming lahi na pangako mo sa akin. Di ba bawal pumatay? Kasi ang sabi niyan sa mga verse na yan, ano mo? Sige pa. Sige. Ayan. Paano iyan sapagkat alam niya ang salita ng Diyos? And sabi niya, ang magbubo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. Next. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sige pa, next. And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire of Molech. In Tagalog. At huwag kang magbibigay ng iyong binhi na iyong palilipatin kay Moloch sa pamamagitan ng apoy. Ni huwag mong lalapastanganin ang pangalan ng iyong Diyos, ako ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin, no? Parang naiyahandog yung mga anak. Yung parang kasama na rin, yung parang nagtatawas. Hindi yung tawa sa kilikili. Ay nagtatawa sa yung sikat na sa pagkatawas dito, yung kilikili. Bubulong. May tinunod na partida. Ibubuhos ang tubig. Ito, ang kandila ay naging parang isang bibi o ibon. At yun ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Na minsan ang sabi at ang katuwiran ng mga hindi nakakaunawa, ang sabi nila, ay wala namang mawawala sa iyo kung ikaw ay sumunod. Hindi nila alam na ang mawawala sa Kanya ay yung pinakamatindi na katulad ng magkasala si Eva at si Adan. Ang mawawala sa Kanya ay yung image, yung likeness of God na nasa sa Kanya. Ibig sabihin, yung katapatan mo sa Panginoon. Mabuti na yun, parang hindi na uso yung tawa sa inyo. May nagpapatawa sa inyo. Brother, kung tayo kapit, nagpapatawa sa inyo mga anak. Masakit ang tiyan ito. Pumunta ka roon. Ang pangalan na nakabalik sa iyo ay si Tutoy. Sabihin mo sa kanya, siya yung manguya ng mama. At kapag ka manguya ng mama at pagkula na, tutura siya at ipapahid sa iyong tiyan. At mawawala ang sakit ng iyong tiyan. Yun ang ibig sabihin niyan. At huwag kang magbibigay ng iyong binhi na iyong palilipatin kay Molech sa pamamagitan ng apoy. Iyon ang mga kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Na kapag ating ginawa, hindi natin alam, inaanyayahan natin ang sumpa sa ating sampayan. Kaya
negative na kaisipan niyan ay maaaring dumating kay Abraham. Subalit tanda natin na pagtagumpayan ni Abraham ang lahat ng negative na kaisipan niyan at kanyang nasunod ang utos ng Diyos, at dahil nasunod niya ang utos ng Diyos sa kanya, ang sabi niya doon sa verse sa hulihan niya. Oh no, wala dyan. Babasahin ko na. Matapos niyang masunod ang utos ng Diyos, at ito rin, kapag masusunod natin ang utos ng Diyos sa atin, ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 22, verse 16. At sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anak ng Panginoon. Ang Panginoon na nagsasabi, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, ang iyong pinakamamahal na anak na si Isaac, na sa pagpapala, ikaw ay aking pagpapalain. Sa pagpapalami ay parami ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakampi ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng mga bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Pumili natin ang kaya, ang pinaka-essence noon ay yung pagsunod. Lagi natin tatandaan, yung ating natutuhan, mahalaga ang hain at handog. Mahalaga ang inyong offering. Pag sinabing offering, hindi lang yung pera, ha? Offering ang inyong katawan una. Nagsabi ng salita ng Diyos, ihandog ninyo ang inyong katawan. That is offering. Kaya every time nagpunta kayo sa church, at narito kayo nang pagkaisa, inihandog mo ang iyong katawan. Isang haing buhay, banal, kaaya-aya, na siyang iyong katampan ng pagsamba sa Panginoon. At kapag ito iyong ginawa, ang Diyos ay nalulugod. Kaya napakalaga ng iyong offering. Panginoon, narinig natin, every good things is a seed I plant. Ang bawat mabuting bagay na aking ginagawa, ito ay binhi na aking iniyahasik sa pananampalataya. Purihin natin. Kaya yung inyong paggawa, Sir Jerry, nagtatanong kami ni Marlene kanina, sino yung Sir Jennifer? Na naglilinis. Sabi, bakit Sir Jennifer? Hindi ba ma'am? Sister. Sorry, nagkakalimutan. Sister Jennifer! Nasaan ka? Pwede ka ba namin makita? Taas nga kamay ni Sister Jennifer. Ayun pala. Because every good deeds, ang bawat mabuting bagay na iyong ginagawa, ito'y isang binhi na iyong inihasik sa pananampalataya. Purihin natin. Nagtatanong kami ni Marlene sa ulang, hindi, si Jenny yun. Ay, yun pala si Sister Jennifer. Kaya bawat mabuting bagay, paglilinis, pagtulong sa church, paghukay. Kaya kahapon ay binayani ko yung ilang kabataan, 8 kami. At inihahanda namin sa pag-flooring yung second layer ng church sa Sumpay. Habang kami ay nag-hukay, sabi ni Jeff sa akin, dapat yung bintana muna.
Sabi ko, hindi. Kinakailangan yung unang structure ang ating mapatibay. Sapagkat ako'y nag-aalala, baka namin luminto lang ating church ay napakataas. Kasi nung itayo ang church sa Subay, kung alampas, hindi naging maayos ang pundasyon. Kaya yun ay napatibay na namin yung ilang haligi. Hinukay namin yung gitna na may tiles. At pagkatapos, nilagyan namin ang haligi na nakayapos doon sa isang haligi. At nung yun ay magawa namin, nakita ko yung mabitak na dati kaganito na, natigil na yun. Hindi na kumilos. Kasi nung una, ako'y nag-aalala. Kasi bali na yung biga sa baba. Ay ang taas, sabi ko, na kailangan ito ay isaayos. Kaya hindi isaayos. At pagkatapos, ang isa pa na magpapatibay ay kinakailangan mong floringan yung baba. And then, kapag malakas ang ulan, yung lupa noon ay yung tubig ay naiipon at ang tulak noon ay malakas. Makakapektuhan yung baba at saka yung church. Kaya sabi ko sa kanila, sige basta ito po na aming ihanda. Kaya yung aming mga kabataan kahapon, 8 kami, puro kabataan. At yun ang mga mabubuting binhi namin ginagawa sa pananampalataya at yun ay isang binhi natin iniyahasi na sa takdang kapanahunan ang binhing iyan ay magbubunga at mag-aali tig 30, tig 60 at tig 100 higit ang sa atin ay aanihin. Purihin natin ang kaya nabibiruan yung mga kabataan. Nagkakatuwaan kami nang humawak na si Peter ng pito. Talaga naman katuwaan siya. Sabi niya, ayan, tingnan si Peter, oh. Namumulaksi ng mukha. Talaga naman, ganun pala si Peter kapag ka napapagod, mamumulaksi ng mukha. Awa kasi yung pipo, ang hirap. Kagabi, akala ko ako'y magkakatrangkaso. Nakipagsabayan kasi ako sa kabataan. Yung ganito ko, sabi ko, mapupunta lang ako, mapupunta ng braso. Pinagpasda naman ako sa Peter, bakit walang base ng iyong binti? Malaki pa ang braso na yan. Kakaisa ang nabinti. Kaya nung may masaya kahapon, masaya namin kahapon. Si Joseph, pagkatapos namin kumain, nagpapaalam, uuwi mo na po ako. Maya-maya tumawag na si Isaac. Habang tumatawag, pinakita yung isang bagay sa kama. Tuwang-tuwa si Joseph. May bago pa lang siyang cellphone. Kaya pala gustong umuwi, ang sabi ng kabataan. Kaya pala gustong umuwi. Gusto na agad makita yung bagong cellphone. Sabi niya sa hindi, inipang-online ko lang. Sabi naman ng isa, tama, yan ay pang-online mo sa ano yung ano? Pang-online mo sa ML. Ang ating kabataan. At ang sesimentohin ay, ang size ay 20 by 40. Malaki rin naman. Mula dito kay Rachel hanggang doon sa ulihan. 20, ang inyong inuupuan ay 22. So, ganun. Nakaisang partiyas na kami ng inaatang. At ang target namin ay sa Christmas
pray. Kaya yung unti-unti namin inihahanda. At iyon ay makakapagpatibay. Habang inihahanda natin ang ating mga spiritual na bagay, kinakailangan din natin unti-unti na ihanda ang ganito. Sapagkat every time na kami mapupunta rito, ako'y napapatigaman. Sabi ko, wow, ang ganda naman. Mahalaga yung ganitong lugar. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you are in the right place. You are in the right place. Ikaw ay nasa tamang lugar. Sapagkat ang salita ng Diyos o ang Diyos nating pinaglilingkuran, He is the God of place. Alam niyo ba na iyong Mount Moriah na pinaghandugan kay Isaac, iyon din ang lugar na pinagtayuan ng templo ng Diyos sa panahon ni Solomon. At doon din sa lugar na yun ng Mount Moriah, doon din ang lugar ng Mount Calvary kung saan ipinako ang ating Panginoong Jesus. Imagine ninyo, hindi ito nagkataon. Talagang nasa plano ng Diyos. Mula sa pagkatawag ng Diyos kay Abraham, hanggang sa ipako ang ating Panginoon Jesus, para yung lugar, pinaghandugan kay Isaac, ipagkapako sa ating Panginoon Jesus sa Mount Calvary at Mount Moriah ng doon din, 2,000 taon ang pagitan. Imagine ninyo paano ito ba'y nagkataon ng At mula sa pagkapako ng ating Panginoon Jesus hanggang ngayon, 2,000 taon ulit. Kaya makikita natin dito na habang ating pinapanood yung video, nakikita ko roon ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo ba, si Isaac, pinapasan sa kanya yung kahoy. Ang Panginoong Jesus, pinapasan din sa kanya yung kahoy ng krus kung saan siya ipapako. Same place. 2,000 taon, pero same place. Kaya yung Mount Moriah, yun ang pinagtayuan ng templo ni Haring Solomon na kung saan ay center of worship, center of praise. Na ang ibig sabihin, ang lugar ay mahalaga. Kaya ating narinig sa turo ng ating mga spiritual leader that the blessing of the Lord, ito isa namin narinig. The blessing of the Lord or the anointing of the Lord is locational. Same way, na ang lugar ay mahalaga. A place of worship. Kaya yung Mount Moriah na yan ang lumalarawan every time na tayo is sumasamba. Every time na kayo nagpupuri sa inyong tahanan, it represents Mount Moriah. A place of worship. A place of praise. Na kung saan ay napakalaga para sa Panginoon. Kaya lagi natin tatandaan nang si Isaac ay magandog, nang si Isaac ay handog ng Panginoon, si Abraham ay hindi nagdalawang isip. Sinunod niya ang kalooban ng Panginoon at sa pagsunod niya sa kalooban ng Panginoon, tinanggap niya ang reward. Ganon din ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya ang Diyos na tagapagbigay ganti. Purihin natin ang at yung dominion na iyon na nawala sa tao ay perfect na naibalik ng Diyos nang ang Panginoong Jesus ay mapako na sa krus at nang siya'y muling nabuhay. Nang ang Panginoon ay mapako sa krus, binayaran niya lahat ng ating kasalanan at kanyang sinabi, it is finished. Binigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan, sabi ng Panginoon. Nang ibig sabihin, ibinalik na sa
kaya nang ibalik ng Diyos sa atin yung dominion. Ang sabi niya, umaya kayo sa buong sanlibutan. Ito yung ginagawa ng ating mga kapatiran. Ipangaral ninyo ang kaharian ng Diyos o ang Ebanghelyo. At sino mang maniniwala, bautismo ninyo siya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At hindi kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Purihin na. Kaya yung dominion ay nasa inyo na, nasa sa atin na. Kaya na natin pagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa ating buhay sa tulong ng Espiritu Santo. Kailangan lamang ma-renew ang ating mind. At ang isang bagay na pwede magpa-renew ng ating mind ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga ang inyong pagparito sa lugar kung saan pinupuri ang Panginoon. Hindi na magiging question sa inyo at hindi na naging dapat mabigat sa atin ang pagsamba natin, ang pagbibigay natin ng oras. Kumbaga yung araw ng linggo, ito'y atin na itinilaga. Panginoon, ito doon sa iyo na talaga ito. Kaya every time na magkakaroon ng plano ang kaaway upang ipipiitin, pinakailangan maunawaan mo na hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Pinakailangan maunawaan mo, ikaw ay nasa tamang lugar. At ang tamang lugar kung saan ikay magtatagumpay ay walang iba kung hindi sa presensya ng Panginoon. Purihin natin ang lagi natin tatandaan ang isang bagay na mas higit kaysa sa hain sa mga handog ay walang iba kundi ang pagsunod. Sabi sa banal na kasulatan, hain ang handog ay hindi ko ibig. Isang katawan ang ianda mo sa akin na susunod. Kaya ibig sabihin, mahalaga ang mga handog, subalit kapag wala ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ang handog na iyan ay magiging walang kabuluhan. Kaya sabi sa banal na kasulatan, ang isang utos ng Diyos, magpatawad ka. Sabi ko sa iyo katabi, magpatawad ka. Kaya ang sabi ng Panginoon, kapag kayo maghahandog, at naisip ninyo na habang dinadala ninyo ang handog sa paanan ng Panginoon, mayroon kayong naging kaalit. Ang sabi ng banal na kasulatan, iwanan muna ninyo ang inyong handog. Pumunta muna kayo sa inyong kaalit at kayo'y makipag-ayos. Ibig sabihin, kayo muna ay humingi at mag-ayos muna kayo, magpatawaran muna kayo. At kapag kayo nagkaroon na ng pagpapatawaran, at saka ka bumalik, at saka ka maghandog. Nang ibig sabihin, mas higit ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos, kaysa sa paghandog. Nang ibig lang sabihin, obedience, pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. At ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang salita, at ang kanyang salita, ito ang kaisipan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon.